الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga uripin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, bago ang lahat ay sa kabila ng ating pagpuri at pagpugay at pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinapasalamatan ko po ang lahat ng bumubuo ng programang ito sa One Maranao, One Muhadara. Miyamboy kanulaon, hayyakumullahu jami'an. Misabab ko paman na panamaryo, ijtihadiyo sa giyang kaya programa niyo, nagiging daan para sa mga kapatiran nating mga Muslim na kahit papaano ay naipapahiwatig natin ang mensahe ng Islam, no? So, mga minamahal na tagapakinig, ang ibinigay po nilang paksa sa akin sa gabing ito ay ang mga taong maiinam at ang mga taong matatawag na mga mabubuti. Mga minamahal na tagapakinig, tandaan natin kapag tayo ay tinawag na mainam na tao, tayo ay pinakamabuting tao. At kapag tayo ay tinawag na pinakamabuting tao, tayo ay pinaka-mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakatandaan natin. Okay? So, ang pagiging mainam pala, kasi pag sinabing mainam, may mga kaparehas ka, pero ikaw ay naiiba. Okay? May kaparehas ka, pero ikaw ay naiiba sa kanila. Ibang klase ang naiiba. Kasi, kapag ikaw ay naiiba, ikaw ang pinaka the best at ikaw ang pinaka kamahal-mahal at napapansin sa lahat. Okay? Kaya sinasabi natin na ang pagiging mabuti o ang pagiging mainam ay pagiging mabuti, at kapag ikaw ang pinakamabuti, ikaw ang pinakamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga minamahal na tagapakinig, hayaan nyo pong ihandog ko sa inyo ang mga natipon kong mga i-share sa inyong lahat na mga gawain na kung mapapaloob sa atin ay tayo ay magiging pinakamainam. Okay? Na kung saan ang pagiging pinakamainam na ito ay pagiging pinakamabuti, na kung saan ang pagiging mabuti na ito ay tayo ay magiging pinakamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ang magiging daan, way, strategy o gawain na kung saan ikapapasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tinutukoy natin dito na pagiging mainam, kumbaga ang ating pagiging tao. Okay? Pagiging alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pare-pareho tayong tao. Okay? Iba-iba man ng ang antas ng kalagayan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mga minamahal na tagapakinig, isipin nyo, sino sa atin ang napapaloob sa pinakamainam, pinakamabuti at pinakakamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala? Napakaraming dalil mula sa marangal na Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tayo ay magbigay ng ilan lamang sa mga bagay na ito, no? Una na rito, mga minamahal na tagapakinig, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Malinaw po ba ang signal ko? May nagko... Inshallah, wazi. Loud and clear. Ako pag hindi naririnig mabuti. Taib, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Una, sabi ng Allah, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay
nakatotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmamahal, minamahal ng Allah sa sino mang lagi nang nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsisisi sa kanyang mga maling nagawa, at siya ay nagmamahal din. Minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nagpapadalisay ng kanilang mga sarili. Allahu Akbar. Yun ang una. Yuti pa gani mga oripin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nagbabalik loob sa kanyang pagsisisi sa nagawang mga kasalanan, at siya ay nagpapakadalisay sa kanyang sarili. Mga minamahal na tagapakinig, mayroon ba tayo nito na tinatawag na pagtatawba? Mga minamahal na tagapakinig, kung ikukumpara natin ang ating sarili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang binanggit sa kanyang hadith, tubu ya ayyuhan nas, tubu ila Allah fastaghfiruhu fa innahu atubu ilayhi 100 marra fi kulli yawm. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kayong mga tao, kayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at humingi kayo sa kanya ng kapatawaran, sapagkat ako, sino nagsasabi nito? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagbabalik loob sa kanya, nagtatawba sa kanya, humihingi ng kapatawaran sa kanya ng 100 beses sa loob ng isang araw. Subhanallah, nabiyuto. Buhay pa lamang siya ay sinabi na sa kanya ni Jibril na tao siya sa paraiso, makamagatos, makapamangni na gumakatubat si ikwallah subhanahu wa ta'ala. I-compare mo nga ang sarili mo. Tayong mga tao na makasalanan, i-compare nga natin ang ating sarili kung ilang beses tayo nagtatawba kay Allah at ilang beses tayo humingi ng kapatawaran kay Allah, at tayo ba ay nagpapakadalisay sa ating sarili? Dahil ang pagtatawba, paghingi ng kapatawaran kay Allah ay isang pamamaraan ng pagdadalisay ng ating sarili, internal. La hawla wala quwata illa billah. Ito ay isang pagiging mainam, ito ay isang pagiging mabuti, at ito ay isang ipapasok natin sa paraiso dahil mamahalin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaman mga oripon ng Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala kanyang binanggit sa marangal na Quran sa ibang aya, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, papaano ko paparusahan ang aking alipin habang siya ay humihingi ng kapatawaran sa akin? Para sagutin tanong mga oripon ng Allah, para maunawaan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, as long as tayo ay humihingi ng kapatawaran kay Allah, hindi niya tayo paparusahan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi natin maipaloob sa bawat isa sa atin ang katangiang ganito na pagiging mainam, pagiging pinakamabuti, at tayo ay mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pag tayo minahal ng Allah, tayo makakapasok sa paraiso. Pandapati nga man, ay gira man nagkabubayang kay Mayor, si Barrio, o kung sino pa man dyan na may kataasang rangko. Okay? Isipin mo na ikaw ay nagugustuhan niya dahil sa gawain mo at nakukontento siya sa'yo. Anong pakiramdam na naiiba ka? Baka sa ayuda, iba ka rin. Kung sa kanila, 2,000, ikaw 5,000. Bakit? Naiiba ka eh. What more kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan naiiba ka, mas pinakamainam ka, pinakamabuti ka. Okay, pare-pareho kayong tao pero mas mainam ka, lamang ka. Bakit? Dahil mayroon sa iyong mga bagay na to at minamahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ilan lamang ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ano pa? Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang aya, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله أكبر. إلى آخر الآية. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ang pinakamabuting pamayanan na lumitaw bilang halimbawa para sa sangkatauhan. Ibig sabihin, pare-pareho tayong tao, pero ang pagiging kakaiba mo, espesyal mo, kainaman mo, subhanallah, ta'muruna bil ma'ruf, inyong ipinag-uutos ang kabutihan, wa tanhawna 'anil munkar, at inyong ipinagbabawal ang kasamaan. Allahu Akbar. Kapag ikaw ay nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama, napapasama ka sa mga maiinam na tao, maiinam na nasyon, according sa aya na ito. Kakaiba, pinakamabuti, kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagiging kainaman din natin, pagiging espesyal natin, wa tu'minuna billah, at kayo ay naniniwala, kayo ay mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal na tagapakinig, bakit hindi natin tangkilikin ang ganitong mga gawain na maging mapaloob sa bawat isa sa atin upang maging tayo ay espesyal, mainam, mga minamahal na tagapakinig. Isa pang pagiging mainam, gawain na kung mapapaloob sa atin, mga minamahal na tagapakinig. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu fi sabilillah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, at gumugol kayo sa landas ng Allah. Gumugol kayo, gumasta kayo, okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag ninyong isadlak ang inyong mga sarili, mga kamay, tungo sa kapariwaraan sa pamamagitan ng pag-iwas o pagkakait, mga minamahal na tagapakinig. Isinunod dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, at gumawa kayo ng mga kabutihan. Okay? Gumawa kayo ng kabutihan. Tunay na ang Allah, minamahal niya ang mga gumagawa ng kabutihan. Subhanallah. Wa ahsinu, inna Allah yuhibbul muhsinin. At inyong pagbutihin. Ang pagiging mabuti, mga alipin ng Allah, ay minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming pamamaraan ng pagiging mabuti. Iba-iba tayo ng definition ng pagiging mabuti. Pero ang pagiging mabuti bang ito ay naaayon o tumutugma sa kung ano yung definition ng mabuti sa marangal na Quran at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, mga alipin ng Allah, bakit hindi natin ito tangkilikin? Na always tayong maging mabuti. Iwasan natin ng maging masama, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang aya, isa pang katangian na kung mapapaloob sa atin ay magiging kakaiba tayo, espesyal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bala
من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, bagkus ang katotohanan nito, sino man ang tumutupad ng kanyang kasunduan. Mga minamahal na tagapakinig, ang pagtupad pala ng kasunduan ay pagiging espesyal na tao. Bakit? Kasi bihira lang tayo tumupad sa mga sa usap-usapan eh. Bihira lang sa tao ang tunay na tumutupad sa usapan na kanilang napag-usapan. Subhanallah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang tumutupad ng kanyang kasunduan at mayroong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ang Allah ay minamahal niya ang mayroong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Ang pagsunod pala sa napagkasunduan, ibig sabihin na pagsang-ayunan na, napag-usapan na, pinangakuan mo pa, okay, sa kasunduan ninyo, ay isa palang pamamaraan ng pagkakaroon ng takot kay Allah. At ang pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal ka ng Allah. Kakaiba ka, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Bakit hindi natin ito isa puso, isa buhay sa ating mga sarili, mga alipin ng Allah? Isa ibang aya pa na binanggit sa marangal na Quran, mga minamahal na tagapakinig, na mga gawain na kung mapapaloob sa atin ay mamahalin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal niya ang nagtitiwala sa Kanya. Tayo ba ay nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Tayo ba ay nagtatawakkul kay Allah subhanahu wa ta'ala? Tayo ba ay nagpapaubaya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kung oo, minamahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mauripin wallah, igira amagdam ka apakababayaan kay lablab ka. Igira amagdam ka apakababayaan kay ina ka. Igira amagdam ka apakagabayaan ka lukus ka. Supagaring ka. Subulayo ka aka. Nanto ni magagdam ka. Kapag nararamdaman mo sa sarili mo na minamahal ka ng isang tao at nakakasama mo siya, anong pakiramdam? Subhanallah, na mahal ka ng taong ito. Hindi ba't feeling safe ka? Hindi ba't murtah? Nakarelax ka? Bakit? Ramdam mong mahal ka eh. What more kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamahal sa iyo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. At ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili. Kung tayo nagpapaubaya kay Allah, nagtatawakkul kay Allah, kung tayo ay nagtitiwala kay Allah, subhanallah, mamahalin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero walang nagtitiwala kay Allah. Uman o pura ditan o ditawakkal ko Allah, kung tayo ay totoong nagtatawakkal, nagpapaubaya at nagtitiwala kay Allah, hindi bagat tayo naniniwala sa kanyang aya. Hindi bagat naniniwala tayo sa kanyang mga ipinag-uutos at mga ipinagbabawal. Pero tingnan natin, mga alipin ng Allah, walang nagsasagawa ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang tumatangkilik sa kung anong sinabi ng Allah at ipinagbawal ng Allah. Bagkus ang bawat isa'y tinatangkilik niya kung ano ang gusto ng kanyang sarili. Subhanallah. ليس الأمر أن تعبد الله كما تحب فإنما الأمر أن تعبد الله كما يحب. Tunay na ang ipinag-utos sa atin ay sambahin ang Allah sa kung anong gusto niyang pamamaraan, hindi sa gusto nating pamamaraan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ano pa? Mga gawain na kung mapaloob sa atin ay magiging kakaiba tayo, it's special. Kasi bihira lang magkaroon ng mga ganitong tao eh. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sila ay inyong patawarin, kaya sila ay inyong pagpaumanhinan. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal niya ang mapaggawa ng kabutihan. Mga minamahal na tagapakinig, bihira ka lang makahanap ng taong mapagpatawad at mapag-unawain at mapagpaumanhin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bihira lang. Okay? Bawat isa, karamihan, pinapaira lang sariling pride. Kay makabubnar. Hindi mo ba alam na damor ikaw ang nasa tama at ikaw pa ang humingi ng kapatawaran at humingi ng paumanhin, mas malaki ang gantimpala mo? Or ikaw ang mas nakababata? Or ikaw ay mas nakakatanda at ikaw pa rin ang humingi ng kapatawaran? La hawla wala quwwata illa billah. Bihira ka lang makahanap ng mga ganitong tao. Kakaiba, mainam. Kaya minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ganitong taong mapaggawa ng kabutihan. Subhanallah. Bihira lang tayo makita ng mga ganyan. Sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilan sa mga katangian na kung saan mga kapatid sa pananampalatayang Islam pumapaloob sa atin ay magiging kakaiba tayo. Isang araw, sa hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Ito, sa hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung, ya Rasulullah, ano ang pinakamainam na gawain sa Islam? Ano ang kamahal-mahal kay Allah? Ibig sabihin, pag gawain na kung gagawin ko, ay kamahal-mahal kay Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. At sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ay? Thumma birrul walidain. Qala thumma ay? Qala al-jihad fi sabilillah. Subhanallah. Mga minamahal na tagapakinig, binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kamahal-mahal na gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gagawin natin ito, magiging kakaiba tayo. Kung gagawin natin ito, magiging pinakamabuti tayo at kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, as-salatu ala waqtiha. Hindi sala lamang. Hindi sala lamang, mga minamahal na tagapakinig. Subhanallah. As-salatu ala waqtiha. Ang pagsasala, ang pagtatayo ng sala sa oras nitong nakatakda. Subhanallah. Bakit natin to sinasabi, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tingnan nyo upama kusumano siya adi maglit sa sambayang na siksaan wala na ay pandipat ka ko din na sambayang yan. Upama kusutaw, kung ang isang taong nalilate sa sala ay paparusahan sa araw ng paghuhukom, what more sa nagiiwan ng sala, Jum'a lamang, Ramadan lamang, Eid lamang. Subhanallah. At itong mas matindi, what more dun sa mga taong talagang totally hindi na nagsasala. La hawla wala quwwata illa billah. Bawat isa'y pakinggan ito, mga alipin ng Allah. Tingnan mo mga alipin ng Allah. Tarikus sala, ashaddu minaz zani, ashaddu minaz sariq. Wala yumkin ay yuzawaj. Wa khayru dhalik. Ilan lamang ito. Tingnan niyo, pakinggan niyo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong nagiiwan ng sala ay mas masahol pa sa taong zani. Ang zani, yung taong nangangalunya, pazizina. Yes! Ang taong nagiiwan ng sala, mas matindi at masahol pa sa zani. Ang taong nangangalunya nang hindi niya asawa. Ang taong nagiiwan ng sala, mas masahol pa
sa taong magnanakaw. Subhanallah. Ang taong nag-iiwan ng sala, hindi pwedeng ikasal. Subhanallah. Ilan lamang yan. Alam niyo ba, pansinin niyo yung lahat ng binanggit natin? Nangangalon niya, magnanakaw, hindi pwedeng ikasal. Tingnan niyo mga minamahal na tagapakinig, kung yan ay mabalitaan mong nangyari sa iyo or mahal mo sa buhay or, tingnan mo mga minamahal na tagapakinig, kapatid mo, so on and so forth, matanga makapamuno ka din. Subhanallah. Kapag ang isang tao nakita mo o nalaman mong nagzina sa mahal mo sa buhay, nagzina, eager ka na gusto mo siyang patayin. Bakit? Nagzina ka. Papatayin, pupugutan ng ulo dahil nagzina ka. Pero mas masahol yan sa nagsasala. Nag-iwan ng sala, rather. Pag nakita ka ng magnanakaw, gustong-gusto mong putulan ng kamay. Bakit? Magnanakaw eh. Pero hindi mo ba alam na ang zani at ang magnanakaw, mas matindi yung nag-iiwan ng sala. Pero bakit di mo pinapatay yun? Ba't di ka galit doon sa nag-iiwan ng sala? Bakit? Kasi hindi natin nalalaman, hindi natin nararamdaman kung gaano katindi ang taong nag-iiwan ng sala. Ang taong nag-iiwan ng sala, hindi pwedeng pakasalan, hindi pwedeng ikasal sa babae sa mahal mo sa buhay. Subhanallah. Subhanallah. Pinapati naman. Nagzani, gustong-gusto mong patayin. Nagnakaw, gustong-gusto mong patayin. Eh pag nag-iwan ng sala, ano pakiramdam mo sa taong hindi nag-iwan ng sala? Hindi mo ba alam na mas matindi ang nag-iwan ng sala kaysa sa nagzani at nagsarik? Subhanallah. Pag ikaw ay nagzina, tingnan mo ha, nagsasala ka, tingnan mo ha, nagsasala ka. Pag nagzina ka, kapag nakapagzina ang tao, ayadan billah, hindi ka magiging kafir. Hindi ka magiging kafir na diretso. Nagkasala ka ng napakatinding kasalanan, pero hindi ka pa kafir. Pag nakapagnakaw ka, hindi ka pa magiging kafir na kapag nakakuha ka lang ng kasalanan na malaki. Pero pag nag-iwan ka ng sala, ng pasadya, ikaw ay kafir, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu baynana, bayna ar-rajul wal kafir, as-salah. Faman tarakaha amdan, fahuwa kafir. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan ng isang Muslim at ang kafir ay ang pagsasala. Okay? At sino man ang iwanan ng sala ng pasadya, siya ay tunay na naging kafir. Subhanallah. Tingnan niyo ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kakaiba, mainam ang taong nagsasala sa oras na ito. May mga nagsasala kasi, nagsasala sila 5 beses sa isang araw, pero puro late. Hindi nila isinasala sa oras nito. Ang pagsasala sa oras nito, ito ay pagiging mainam, kamahal-mahal kay Allah, at ikaw ay mabuting tao. La hawla wala quwwata illa billah. At isinunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga minamahal na tagapakinig, ang pagiging mabuti sa mga magulang. Alam niyo po ba, mga minamahal na tagapakinig, malalaman mo lang at mag-uumpisa ang pagiging mabuti sa magulang pag naabutan mo ang magulang mo na sila ay matanda na. Subhanallah. Yun ang sinabi ng Allah sa marangal na Quran, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang iyong mga magulang ay maabutan mong sila ay may katandaan na or may edad na, isa man sa kanila o dalawa sila. Katandaan. Bakit? Kasi dyan pinakamasusubok ang isang tao kung gaano ang kabigat ang pagmamahal niya kay Allah at sa kanyang mga magulang. Subhanallah. Bakit? Tingnan mo, pag tumatanda ang isang tao,
Pumbungawan, hindi makadinig, malabo paningin, hindi makaintindi, ang hirap kausapin, puro gamot, puro sakit, puro request. Diyan ka nasusubok o kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi bagat majority sa panahon natin ngayon, la hawla wala quwata illa billah. Ang pagiging mabuti sa magulang, yan na ang pinakatama, akmang definition ng mabuting tao. Hindi ang mabuting tao ay yung nilibre ka. Hindi ang mabuting tao yung, ano nga ba ito? Pinakain ka, pinainom ka, so on and so forth. Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. La hawla wala quwata illa billah. Isipin nyo to, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakatama at tunay na definition ng isang tunay na mabuting tao, mainam na tao, kamahal-mahal na tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagiging mabuti sa magulang. Subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. At isinunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam na kamahal-mahal kay Allah, al-jihadu fi sabilillah. Alam na natin ito. Pero eto, isisingit ko lang. Alam mo bang isang pamamaraan ng pag-jihad? Okay? Pag-i-struggle. Okay? Ay ang pagiging mabuti sa magulang. Pag-aalaga sa magulang. Dahil mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi nito. Noong isang araw na may isang tao na lumapit sa kanya, Ya Rasulallah. Sabi niya, "I'dhan li." Sabi niya, pahintulutan mo kung makipag-jihad fi sabilillah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyun waliday?" Buhay pa ba ang mga magulang mo? Sabi niya, Ya Rasulallah, opo. Bagkus silang dalawa, buhay pa sila. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fajahid." Fa'alayhi ma jahid. Sa kanila ka mag-jihad. Alagaan mo sila. Maging mabuti ka sa kanila. Mahalin mo sila. Irespeto mo sila. Subhanallah. Pinakamainam. Okay? Nagawain. Kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan ba't di natin ito itangkilikin na mapaloob sa bawat isa sa atin? Isa pang hadis ng mga gawaing mainam, tinanong Rasulullah, isang sahabi, kanyang narinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," kanyang sinasabi, okay? "Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqi wa 'abda al-ghani wa 'abda al-khafi." Subhanallah. Isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na narinig na isang sahabi na kanyang sinasabi, tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal niya ang taong taqi, khafi, at gani. Subhanallah. Ang taong taqi ay yaong taong matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkababaya-bayaan wa Allah sutawa maalakan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pamana maptero ka kalak ka ko Allah na di nga siya pun suli maawak to kanabaan ang kalak. Pero nakaakalak si iku Allah so kandi maatbo. Nabuan ang kalak si iku Allah. Pero nakaakalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay maana na di ka ding galabak sa mga isasapar si iku agama. Kanabaan ang kalak si iku Allah. Sa tingin mo ba masasabi mong takot kay Allah ang ganyang gawain? Nag-iwan ng sala, takot kay Allah? Ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili. Jumaa lamang, takot kay Allah? Anong klaseng takot yan? Ramadan lang, Idil Adha, Fitr lang? Anong klaseng takot yan kay Allah subhanahu wa ta'ala? La hawla wa la quwata illa billah. Tunay na ang Allah, mahal niya ang taong matatakutin sa kanya. Subhanallah. Isisipin mo mas matimbang sa'yo yung ML mo kaysa kay Allah. Nag-ikama na, nag-adhan na, tapos ikaw, hindi mo maiwalan yung stars mo. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Minamahal na tagapakinig, kailangan tanungin natin ng ating mga sarili. Inna Allah yuhibbu 'abdal ghani. Tunay na minamahal ni Allah ang mayaman.
Okay? Kaya ang tinutukoy natin dito na mayaman ay yung mayaman sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung literal na may kayamanan. Maraming kotse, maraming bahay, malaki ang bahay. Hindi yan. Dahil ang tunay na taong mayaman ay yaong mayaman sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at yan ang kanyang minamahal. Subhanallah. Yan ang kanyang minamahal. Dahil sa paraiso, bawal ang mahirap. Hindi makakapasok ng paraiso ang mahirap. Ang tanging makakapasok sa paraiso ay mayaman. Hindi pa ako tapos. Don't get me wrong. Mayaman sa pagsamba kay Allah, pagsunod, pagsukot, pagtalima sa salita ng Allah, at mahirap sa pagsunod, pagsukot, pagtalima kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede sa paraiso ang hindi mayaman sa pagsamba kay Allah at hindi pwede sa paraiso rather ang mahirap sa pagsunod, pagsukot, pagtalima kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang pwede lang sa paraiso ay yung mayaman sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ay nagwika, "Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla." Tunay na ang taong nagtagumpay ay ang taong nagpakadalisay, inalala si Allah at nagsala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa? Inna Allah yuhibbu abda al-khafi. Tunay na minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang taong khafi. Minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taong mapaggawa ng mga sikreto. Gumagawa ng kabutihan na walang ibang nakakaalam kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtatahajjud sa gabi, pagkikiyamul layl, pagsasadaka ng walang nakakaalam, hindi kailangan i-post, so on and so forth. Yan, minamahal yan ng Allah, kakaibang tao yan. Yung gumawa ka ng gawain, wala ni sino man ang nakakaalam, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kakaibang tao ito. Di ba? Sorry for the word, pero mga tao ngayon, pag nagsada, siya kaya na, napisid ka na, di man lang ako matulungan sa bagay na, subhanallah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sabi ng Allah, huwag niyong sisirain ang inyong mga kawang gawa. Huwag niyong sisirain ang inyong mga mabubuting gawain. Okay? Dahil lamang sa inyong panunumbat, galit, kalungkutan. Subhanallah. May mga ganyan tao eh. Siya kaya, nainugupan ako, na di ko niyang pagupan ni Mato. Yara-tara-tayadat. Subhanallah. Pag may ginagawa kang mabuti sa isang tao, huwag mo nang banggitin. Dahil pag binanggit mo yan, la hawla wala quwwata illa billah. At ilan lamang yan sa mga mabubuti na kamahal-mahal kay Allah. Mainam, okay? Ano pa? Sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa inyong mga tao, kakaibang tao, pinakamainam, pinakamabuti. Ang pinakamainam sa inyong mga tao ay yaong taong, okay? Pinag-aralan ng marangal na Quran at kanya itong ipinamahagi o kanya itong itinuro sa iba. Subhanallah. Ito maraming wala rito eh. Isipin mo ilan taon ka na sa mundong ito pero hindi mo kailanman pinag-aralan ng marangal na Quran. Subhanallah. Isipin mo titigan mo lang ang Quran dahil hindi ka marunong magbasa. Tinititigan mo lang ang Quran dahil hindi ka marunong magbasa. Isang uri ng pagsamba, matatawag na pagsamba. What more kung binabasa mo? Ang problema sa atin, kahit ang pagtitig sa marangal na Quran, wala tayo eh. Kanyang kahina ang ating iman. Subhanallah. Ilang beses na dumaan sa iyo ang buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan is 29 to 30 days. Depende sa pagtingin ng buwan. Ang letra sa Arabic o huruful hijaiya is 28 lamang. Alif hanggang ya. Isipin mo sa Ramadan, isang gabi, isang letra. Isipin mo matatapos ang Ramadan, matututo kang magbasa. Ilang Ramadan na ang taong dumaan sa'yo hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong magbasa? Anong iman yan? Isang letra na nga lang sa isang gabi, hindi mo pa kaya.
Anong iman? Anong takot yan, kapatid, sa pananampalatayang Islam? Ya Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Pinakamainam sa inyong mga tao ay yaong pinag-aralan ng Quran at kanya itong ipinamamahagi at kanya itong itinuturo sa iba. Tayo ba, napapaloob tayo sa ganitong gawain? At ang bawat isa tanungin niya ang kanyang sarili. Isa ba ang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga maiinam na kakaibang tao, khairukum ahsanukum qadaan. Yan, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa inyong mga tao ay yaong taong may pinakamabuti sa pagbabayad ng utang. Subhanallah. Bihira ito. Ano? Subhanallah. Patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa pagiging kakaibang tao na pinakamabuti, na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay yaong taong nagbabayad ng kanyang utang. Kahit piso, kahit binting. Bakit? Kasi magkakasingilan tayo sa araw ng paghuhukom eh. Kaya dapat alam natin to. Isa rin ito sa pagiging mainam. Matuto tayong magbayad ng utang. Ang bait-bait nga natin nung umutang tayo, ngayon sinisingil tayo pagalit. Ang dali natin nakautang pero ang hirap natin magbayad. La hawla wala quwwata illa billah. Pero alam niyo po ba na sa Islam, ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na parehong both side na maging mabuti yung nagpapautang at yung pinautangan. Okay, wag pa iralin ang kanyang galit, mga minamahal na tagapakinig. At ilan lamang to, naisip ko lang na ano nga ba ito, pagiging mainam na tao at pagiging mabuti, mga minamahal na tagapakinig. Isa pa, hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Ibig sabihin, ng pinakamainam sa inyong mga tao ay yaong taong napakabuti sa kanyang pamilya. Subhanallah. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, liban sa pagpapakain mo at pagtustos mo sa mga pangangailangan ng anak mo at ang asawa mo. Alam mo ba na ang definition ng pagiging mabuti sa pamilya ay yaong nahihila mo sila at natatarbiya mo sila, nadidisiplina mo sila sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi ang asawa mo at ang anak mo, maaari silang maging kasangkapan na ikaw ay makapasok sa paraiso at maaari din silang kasangkapan na ikaw ay makapasok sa impyerno. Kaya mag-iingat ka. Subhanallah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum. Sabi ng Allah, ilan sa inyong mga asawa at ilan sa inyong mga anak ay inyong kalaban, kaya pag-ingatin nyo sila. Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. Okay? Kaya dapat kung tayo ay gusto nating maging mabuti sa ating pamilya, dapat hihilain natin sila sa pagkatakot kay Allah, pagsamba kay Allah, at kilalanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpasensya nyo na ho ang aking ubon, no? Ano pa? Hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, khairukum man at'ama at-ta'ama wa radda as-salam. Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. Sa ibang hadis, binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusallima ala man ta'rifuhu wa ala man la ta'rifuhu wa an tut'ima at-ta'am. Subhanallah. Mga minamahal na tagapakinig, tingnan nyo isa sa pinakamainam na magiging mabuti ka, nakamahal-mahal ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam sa inyo ay yaong taong nagpapakain sa tao. Subhanallah. Nagpapakain ng pagkain. Kasi ang pagpapakain ng pagkain ay isa sa pinakamainam na gawain sa Islam, ang pagpapakain sa tao. At ang pagsagot sa salam. Subhanallah. Isa sa pinakamainam na gawain
ang pagsagot kapag may bumati sa iyo ng assalamu alaikum. Yung iba, babati na nga lang ng assalamu alaikum. Tinatamad pa. La hawla wala quwwata illa billah. Mga minamahal na tagapakinig, kailangan alam natin to. Sa ibang hadis, nung may nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anong pinakamainam na gawain sa Islam, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay bumati ng salam sa taong kilala mo at sa taong hindi mo kilala. Ay man nakasalam na basta katawan naka-muslim na salaman ka. Kana ba ayab salam na kana so kilala ka na basta di nga katawan na dako yung salaman ay no kan salama. Subhanallah. Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. At ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili. Ang tut'im at-ta'am, at ang pagpapakain ng pagkain sa mga tao ay ang pinakamainam na gawain sa Islam. At magiging kakaiba ka. Bihira lang kasi ang nagpapakain eh. Masasabi natin na ang tao ay magpapakain lang kapag may okasyon. Na-try mo na bang magpakain ng walang dahilan? Dahil gusto mo lang talaga magpakain dahil ito ay mainam na gawain sa Islam? At ang bawat isa ay tanungin niya ang kanyang sarili. Dahil majority, magpapakain lang ang tao. Kung hindi may kailangan, ay magpapakain lang ang tao dahil may okasyon o magpapakain lang ang tao dahil may dahilan. Try mo kayang magpakain ng walang dahilan dahil gusto mo lang talagang makakuha ng gantimpalang pagpapakain ng tao. La hawla wala quwwata illa billah, mga minamahal na tagapakinig. Isa pa sa may inam na gawain na kung saan magiging kakaiba kang tao, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa pinakamainam na tao mula sa inyong mga tao ay yaong humaba ang buhay sa mundong ito at naging mabuti sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin, mapaggawa siya ng kabutihan. Ha? Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. Sana, kung mahaba man ang buhay natin sa mundo, sana humaba ito para sa kabutihan. Hindi yung humaba ang ating buhay sa mundong ito na mas dadami pa ang ating mga kasalanang magagawa. La hawla wala quwwata illa billah. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba? Sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na gawain na magiging mainam kang tao. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Ang pinakamahusay, pinakamainam na tao mula sa mga tao ay yaong taong kapaki-pakinabang, mayroong kapaki-pakinabang sa mga tao. Papakanggayaguna sa iko mga tao. Subhanallah, kanaba pakabinasa sa iko mga tao. La hawla wala quwwata illa billah. Pinakamainam na tao na kakaiba, na pinakamabuti, na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong taong niya kalala pakinggay niyan aguna ko mga tao. Napapakinabangan ng kabutihan ng mga tao. Subhanallah. Hindi yung salot sa lipunan. La hawla wa la quwwata illa billah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba? Hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul ashab عند الله عز وجل خيركم لصاحبه وخير الجيران عند الله عز وجل خيركم لجاره. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul ashab, ang pinakamainam na taong pinakikisamahan ay yaong taong ang pinakamainam na taong pinakikisamahan para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong taong napakabuti sa kanyang kasama, sa kanyang kaibigan, sa kanyang asawa. La hawla wala quwwata illa billah. Yun ang pinakamainam na taong dapat na sinasamahan. Yung mga masasama, iwasan mo yan. Okay? Dahil kapag ang kasama mo mabuti, nagiging mabuti ka. Pero pag kasama mo masama, nagiging masama ka. Depende kung ikaw ang mas malakas ang iman, nahihila sa kanila mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul jiran, ang pinakamainam na tao sa kanyang kapitbahay. Ang pinakamainam na kapitbahay, taong
magandang maging kapitbahay ay yaong taong napakabuti sa kanyang kapitbahay. At yan ang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lastly, gusto ko lang isingit dito at patapos na rin ang aking oras, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas dhul qalbil makhmum. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas dhul qalbil al-makhmum wal lisanus sadiq. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na tao mula sa mga tao ay yaong may pusong tinatawag na makhmum. At ang pinakamainam na tao ay yaong may dila na kung saan ang kanyang dila ay tapat, hindi sinungaling, mapagkakatiwalaan, tunay ang mga kanyang mga sinasabi. Sinabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, nauunawaan namin ang tapat na dila. Pero ano itong pusong tinatawag na makhmum? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa naqi, huwa taqi, la isma alayhi, wala baghyun, wala ghillun, wala hasadun. In short, ito yung tinatawag nilang puso na salim, pusong mamon. Okay? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito yung pusong dalisay, pusong banal, pusong walang kasalanan, pusong walang nilalabag, pusong walang masamang hangarin, pusong walang inggit. O yan, yan ang tinatawag na dhul qalbi al-makhmum. Yan ang tinatawag na pusong makhmum o pusong dalisay, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung yan lahat, okay, lahat ng ating nabanggit na mga gawain, kung mapapaloob sa atin at magagawa natin, mga alipin ng Allah, magiging kakaiba tayo, pinakamainam, pinakamabuti, at kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, na magiging daan na tayo makakapasok sa kanyang paraiso, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo po, kahit sa normal na tao, maririnig nyo ang lahat ng binanggit natin. Pero alam nyo po ba ang pinakakulang sa atin? Gawa. Gawa. Dahil ang tao, lalo na sa panahon natin ngayon na muntashir ang Islam, kalat na ang Islam, ang turo ng Islam, ang kulang lang po sa atin ay gawa. Narinig na natin to sa ating mga scholars. Iba-iba lang ang kanilang mga pamamaraan, pero ang nagkukulang lang talaga sa atin, gawa. Tanungin mo ang isang tao, alam niya na ang sala pag iniwan, magiging kafir ka, papasok ka ng impyerno kasi hindi ka nagsala. Pero kapag ginawa mo ang sala, makakapasok ka ng paraiso dahil ito ang susi sa paraiso, susi sa mabubuti nating gawa. Tingnan mo, alam na alam niya. Narinig niya, alam niya, napag-aralan niya. Pero wala siya sa gawa. Hanggang ngayon hindi nagsasala. Na'udhu billahi min dhalik. At ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Walang saysay ang lahat ng kaalamang meron tayo kung wala tayo sa gawa. Al-ilmu bila amal, kasyajaratin bila samar. Ang kaalamang wala sa gawa ay parang punong walang bunga, mga alipin ng Allah. Kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal na tagapakinig, kaya ang bawat isa sa atin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng ating narinig ay maisabuhay, maisapuso natin. Okay? Simple lang. Pero napakahirap gawin sa taong hindi sanay gumawa ng kabutihan dahil ang kanyang sarili ay nakaharap, okay, nakaibayo sa paggawa ng kasalanan. May mga tao kasing ganyan eh. Okay? Na mas tinatangkilik ng katawan nila, sarili nila, yung masama kaysa sa kabutihan. Pag inudyok mo sa kanya ang kasamaan, gustong-gusto niya. Pero pag inudyok mo, Islam, kabutihan, ang hirap. Subhanallah. Sabihin mo sa kanya, tara, sini tayo. Ang bilis niya, libre mo pa eh. Diba? Pero sabihin mo sa kanya, tara, sala tayo. Ang hirap. Ang hirap, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lastly, hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na wag tayong mapasama sa mga taong
tinatawag na Ashabul A'raf. Ang Ashabul A'raf, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kakaiba ito sa Ashabul Jannah at Ashabul Nar. Ashabul Jannah, mga tao sa paraiso. Ashabul Nar, tao sa impyerno. Pero itong Ashabul A'raf, sila ay nasa barrier, sa pagitan ng paraiso at impyerno. May mga tao rito na tinatawag na Ashabul A'raf. Sila yung mga tao, ang kanilang kabutihan at kasamaan ay nagpantay, kaya hindi sila makapasok sa paraiso at hindi rin sila makapasok ng impyerno. Pero sila ay susubukin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sila ba ay marapat na sa paraiso o marapat na nasa impyerno. So, anong ibig nating sabihin dito? Yung mga simpleng mga gawain na alam mong kabutihan, wag mong mamaliitin. Baka yan ang magiging lamang mo sa gawain mong masama namang sa paglilitis ng ating mga mabubuting gawain sa sa araw ng paghuhukom, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mulit-muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana hiling ko kay Allah na napulutan po natin ang aral. Ako po ang inyong kapatid Muhammad Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.